that shows only power sources, transformer, voltage levels, major loads, disconnecting, switches, and breakers. Okay? So, dun sa iba, kung kaya natin, lagay natin pati yung mga loads. These drawings are essential for the planning and illustration of operation activity. Diyan magmumula yung operation, written operation plan at saka written maintenance plan. Single line diagram. A master file be kept in which all revisions are noted. So pag nire-revise natin, kailangan malagay natin yan kasama sa requirement na ISO. Na pag ni-revise mo yung procedure, meron kang date kung kailan ni-revise. Okay? Tapos, ipa-file natin. Hindi mo tatapon yung luma para alam mo yung basis ng revision mo. Okay? Yeah. Use of computer-aided drafting. So, meron ng AutoCAD. Pwede mo lagyan ng kulay. Saan bang galing yung power at ano yung part ng equipment na ini-illustrate mo sa single line diagram. Bakit? Para malaman mo sa lock out, tag out, at saka test out, saan ba galing yung power? Baka may pinanggagalingan na ibang power na katulad ng generator na akala mo na lock out, tag out mo na sa main source, yung pala ma-energize pa. So, importanteng malagay yan sa single line diagram para ma-prevent ang accident. At the same time, sa maintenance and operation, alam mo kung saan ang galing ang power. Okay? And drawings and equipment identification. So, kailangan properly identified para pag may pinapunta kang tao mo, alam niya kung saan siya pupunta. Lalagyan mo ba ng mapa? Of course. Diba? May memorizein niya ba yan? Yung pangalan? Complicated ba yung pangalan? O isi-simplify niya yung pangalan ng mga electrical equipment niya para specific na pag tinawag mo at tinuro mo sa plano, alam niya kaagad kung saan siya pupunta. At sa procedure na gagawin niyo, alam na niya kaagad kung ano ang gagawin niya. Frequently, equipment identification is incomplete and poorly located. Hindi alam nga kung saan. Okay? So, gagawa ba tayo ng drawing na katulad nitong nasa illustration? Saan nakalagay ang mga equipment at parang may mapa? Parang yung mga nakikita natin sa mga safety, di ba? You are here. Tapos ang kapupunta para sa exit. Pwede bang isama natin yan sa mga plano natin para mas maging mahal ang compensation natin? Yan. Staff reliance on such document may result in errors if a system is not in place to ensure accuracy. So, lalagay ba natin yan na malapit sa switch gear? Yung mga illustration na yan at yung mga yung mga procedure na yan. Magkakaroon ba sila ng kopya niyan at mabe-verify pa na yung procedure na gagamitin nila ay para doon talaga sa equipment na gagawin nila o pupuntahan nila o i-maintain nila. So, tayo nasa atin na yan. So, sa Philippine Electrical Code, maraming pinalalagay na markings. Pero unfortunately, hindi natin sinusunod. Importante na sundin natin yung markings na yan dahil isa yan. Hindi yan lang. Isa yan sa pinakamagandang paraan para maging safe ang electrical installation natin. Okay? And disconnecting means switch operators, circuit breakers, control switches, circuit breakers, push button, motor, and other devices should have complete stand-alone identification nameplates attached in immediate full view. So, ibig kailangan talaga mark. Diba? Merong marking. Karamihan wala. Madami meron. Pero karamihan wala. Walang marking. Parang ina-assume kasi na alam na. Ang sabi ng boss ko dati, may naging boss akong Amerikano, sabi sa akin, never assume. Why, sir? Sabi niya, if you assume, you make an ass between you and me. Assume. So, ibig sabihin, pag hindi mo alam, hindi masamang magtanong. Diba? Nagtatanong ka para matuto ka. Isang beses ka lang magiging tanga. Pagkatapos nun, alam mo na yon. Kaya magtanong kayo. Safe dito, pagka sa boss kayo, hindi kayo nagtanong at nagkamali kayo, pwede ba kayong matanggal? Diba? Kasi protection niya yon. Okay? Bagamat dapat tinuturuan niya kayo. Pero paano ka pa makakakausap? Tatanggalin ka na. Okay?
Next, identification. Ito, maraming mga ilaw-ilaw, di ba? Mali pa tayo minsan. Green means go. Red means stop. Di ba? Pero sa electrical, pagka naka-red, umaandar. Pagka walang nakalagay yan, magkakaroon ng problema. Human error na naman yan. Okay, kaya dapat properly identified. Ano ba? Pagandahin nyo yung switchgear nyo, lagyan nyo ng mga ilaw para maganda sa paningin ng mga boss. Diba? Lagyan nyo ng warning sign. Warning sign na nagsasabi na electricity is hazardous and can kill. Electricity can kill. Don't touch. Para lahat matatakot. Diba? Kasi yung fear marketing will help improve our perception. Okay? Location of the nameplate can be as critical as the accuracy of the nameplate. Okay? So, importante na properly marked ang lahat ng electrical equipment natin. Hopefully, dahil mababasa yan ng mga boss, magkakaroon ng perception, naku, delikado pala. Delikado pala ang electricity. Merong hazard. Dapat ko bang bigyan ng hazard pay ang mga PRC license electrical practitioner? Dapat. Di ba? Ano pa? At marami pang iba. So again, sa marketing, ang perception is the truth. Importanteng mag-improve ang perception sa atin ng mga employer para bayaran tayo ng mas mahal. Okay? O critical process operation, naku, ito yung mga delikado. May mga bangga ka lang tumigil yan, patay ka. Shutdown because circuit breakers in panel boards were not properly identified. Ang dami nito. Di ba? So, importante, i-identify nyo properly, ipatest nyo, or whatever it takes para masiguradong properly identified. Hindi sasabihin na, akala ko kasi, yan ang sinasabi natin parati, di ba? Maling akala. So, kailangan, bago pa magkaroon ng maling akala, gawin na natin ang tama. Identification circuits during commissioning should always be verified. So, pag install pa lang, pa-verify nyo na bago nyo i-accept. Okay, huwag tanggap ng tanggap. Okay, mandatory policy requiring the regular review and updating of panel board schedule should be instituted. So, taon-taon, kung kailangan, i-audit nyo. Ba, kailangan tama yung mga markings. Kasi sa mga planta, para magkaroon lang ng power immediately, more often than not, kung saan may available na pwedeng mag-supply ng power, yun na gagamitin. Tapos, nalilimutan ng i-identify. Kaya, nagkakaroon ng downtime, nagkakaroon ng accident, at marami pang iba. So, no standard diagrams or type of diagrams that is available can suffice for all industrial plants or commercial complexes. Kaya importante, meron kayong written. Diba? Sa software na ilalagay na yan. Para siya na rin ang tagakip. Huwag lang makukorap yung software. So, kailangan may backup ka pa rin para hindi makukorap yung software. So, no standard electric distribution is adaptable to all. Maaring hindi nga adaptable 100%. Pero sa tingin ko, may konting parang mali ang pagkakasulat ng standard, pero meron kang maa-adapt. Kung marunong kang gumamit ng Old Testament, katulad namin sa Mapua, i-a-adapt mo na lang yan para mas madali mong gawin. Okay? Hindi man 100% equal, pero mga 80% equal na yan, dadagdagan o babawasan mo na lang ng konti. Okay? So, karaniwan, pare-pareho lang. At ma-adapt, babawas, dagdag-bawas na lang. Ayan, diagram information and are available to map. Consistency. Siyempre, kailangan consistent sa mga symbol. Kung IEC, IEC. Kung IEEE, IEEE. Para hindi malilito. Pag may dumating na IEC na produkto, i-convert nyo sa ANSI, IEEE. Kung merong puro IEC at dumating na may American standard na equipment, i-convert nyo para isa na lang ang tatandaan ng tao. So, mas simplify,
Painom lang sandali. Mas simplified, mas less mistake. Okay, reliable single line diagram of an industrial or commercial electric power system is an invaluable tool. So very valuable. It is also called a one-line diagram. At ang mga symbols, palagay naman yan sa Philippine Electrical Code. So kung PEC ang susundin natin, so PEC na sundin natin. I-adapt natin. Kung IEC kayo sanay at yung existing Philippine Electrical Code, kailangan mag-aral ka ng Philippine Electrical Code. Okay? Kung galing ka sa abroad, huwag mo ipagpilitan na yan ang symbol kasi malilito yung mga tao. Okay? Kailangan isa lang, consistent. Kung ano yung symbol na yan, yan na ang gagamitin nyo. Ikaw ang mag-a-adapt. Pag pinalitan mo yan, mas maraming magkakaroon ng mistakes. Okay? Ayan. May symbol sa IEEE, sa PEC meron din. So, sundin nyo kung ano na yung ginagamit na existing. Ngayon, kung pinalitan lahat ng equipment, puro IEC na yung pinalit, kayong bahala. Diba? Kung saan kayo masanay o kung saan yung matitrain yung tao na masanay. Ako hanggang ngayon, nalilito ako sa IEC symbol kasi nasanay ako dun sa IEEE symbol o sa PEC. Okay? Ayan, roadmap of the distribution system that traces the flow of power into the system and through the system. So, ibig sabihin, yung single line diagram, malalaman nyo saan yung source ng power, ano yung source, at ano yung load. Saan dumaan. Lalo na pag kami mga alternate source of supply na pwedeng magamit sa planta nyo. Generator ba? Or dalawang substation ang nagsusupply sa system nyo katulad ng mga hotel at hospital dito sa Makati. Para pag nawalan yung isang substation, nag-shutdown for whatever reason, magkaka-power pa rin sila using another source ng substation na sinupply katulad na ABS-CBN. Dalawa supply nun, dalawang substation. Kaya pwedeng halos hindi nila ginagamit yung generator nila every time nagkakaroon ng brownout dun sa isang substation. On lang yung tiebreaker using mechanical and electrical interlock para hindi magsalubong. So, meron sila parating supply ng kuryente. So, blackout lang nila ginagamit yung generator nila. Okay? Single line drawings identify the points at which power is or can be supplied into the system and to which power should be disconnected in order to clear and isolate any portion of the system. Ayun. Only authorized person shall perform. Pero lagyan pa natin. Only PRC board certified licensed electrical practitioner para makopo natin. Diba? Lagay na natin sa code yan. Tinanggal nga, ginawa ulit qualified personnel kasi tinanggal ako sa PEC. Kung hindi ko papayagan yun. So tayong lahat mag-participate sa pagbabago ng standard dahil tayong lahat makikinabang dyan. Okay? So, can be supplied into the system, which power should be disconnected, etc., etc. So, especially sa isolation, importante, bago kayo ma-aksidente, siguraduhin, at siguraduhin pang uli. Hindi dahil naka-lockout, wala nang power, baka may ibang source. Kaya dun sa loto, naging loto to. Lockout, tag out, test out. Ite-test nyo pa muna ulit bago nyo i-confirm at bago kayo kumilos. Sisiguraduhin nyo na walang power. Okay? Baka kayo ang matigok. Okay? Ayan. Ito yung mga parang criteria for judging. Di ba? Keep it simple. Discuss na natin diretso. Keep it simple. Fundamental single line diagram should be made up of short, straight lines, and components similar to the manner in which a block diagram is drawn. Talagang kailangan i-simplify. Ang problema dahil sa simplification na yan, mura ang bayad sa atin. Hindi ko sinasabing huwag gumawa ng single line diagram. Pero sa experience ko at saka sa observation ko, or at least sa perception ko, mas complicated ang drawing natin, mas mahal ang bayad.
Again, idea ko lang yan, ha? Pwede tayong mag-discuss at pwede tayong magkaroon ng synergy. Paano ba natin pamamahalin ang drawing natin? It should be relatively easy to get the overall picture of the whole electrical system. That's single line diagram. So, yan ba ang gagawin natin? Or gagawa tayong separately, pero hindi makikita ng mga bossing natin para pagka binasa nila ang single line diagram, mahihirapan sila? Hindi ko alam. Okay? Pero magandang i-debate yan para mapag-usapan. Again, paano natin i-improve ang electrical engineering profession sa Pilipinas at sa buong mundo. All, or as much as possible, of the system should be kept to one sheet. Pero pag masyadong malaki, example, pasar. Naku, ang laki ng seat. Ang laki ng parang ilang hektarya yung pasar. So, pwedeng hindi magkasya, pero pwedeng may pagkasyahin tapos mayroon lang detailed plan na naka-refer dun sa mga iba-iba pang nilang power centers. Okay? If the system is very large and more than one sheet, necessary then break per voltage rating ang suggestion. Okay? Kasi iba marami meron. Sa substation, for example, 915 kV down to 13.8, tapos mga 13.8 down to 480, merong 13.8 down to 240. So, i-break down. Depende sa system voltage. Okay? Ayan, maintain relative geographic relations. So, most of the time, nakikita ko to dun sa riser diagram sa mga buildings, di ba? Bawat floor, merong electrical room, yung riser diagram na dinadaanan ng kable o ng busway o bus duct. Tapos, bawat floor, makikita mo yung line. So, sa planta naman, pwede rin gawin yan. Di ba? Yung mga panel board, tawag dito, bawat kwarto na may electrical power panel o panel board or load center, pwede natin incorporate sa single line diagram. Naka-geographical ang representation. Kung kakasya at kung hindi mas magiging complicated. Okay? So this is very helpful towards a quick understanding ng location. Para pag nagturo ka, most of the time, hindi ko pa masyadong nakikita. Hindi ko alam kung sa Procter & Gamble nakita ko na to. Hindi ako sure. O kaya sa Texas Instrument. Pero kung magagawa na geographical yung single line diagram, mas maganda. Difficult to comprehend the overall system operation from this drawing kasi layo-layo nga. Pero makikita dito kung saan ang source ng power. Ayan. So another example na nakahiwa-hiwalay, nakamapa yung single line diagram. So such drawing could be used for relatively simple systems. For more complex systems, yan. Parang yung design ng pipe, hindi ganyan ang drawing natin. Parang top view lang ang drawing natin. Kaya sa perception ko, baka iba naman ang perception ng ibang nagbabayad. Kaya mababa ang bayad sa atin. Iti-3D na ba natin? Ipe-perspective natin ang drawing para mas mahal? Hindi natin alam. Pero kailangan ng marketing research. Okay? Maintain the approximate relative position of components when producing the single line diagram. So yung relative position, yung sinabi natin, parang geographical, the drawing should be as simple as possible. It should be laid out in the same relationship as an operator would view the equipment. So depende dun sa equipment, normally mga panel boards, mga drawing na 3D siguro na. O isometric drawing ng mga equipment, ng location. As a matter of fact, sa McDonald's, yung drawing ng CR nila, naka 3D na. Okay? CR lang yun, ha? Ginawa ng architect nila yun. Baka mas magandang ganun din ang mga drawings natin. Lalo na kung magkakaroon na tayo ng electric preventive maintenance program, electrical safety in the workplace program, etc. etc. Gagawin ba natin 3D? Meron na namang AutoCAD. Hindi ako marunong mag-AutoCAD, pero alam ko kung paano papagawa yan. Okay? Usapan natin. Sana magkaroon ng forum. Yung forum na walang limit sa tanungan. Hindi parating wala na tayong question. Kasi wala nang oras. Okay?
The diagram does not need to show geographical. Pero pwedeng geographical relationship, lalo na sa mga substation. Most of the time, pati yung miniature model, nilalagay nila yung substation. Yung parang mga building na maliliit. So, pwede natin gawin ganon. Okay, sa drawing. At least, sa drawing. Okay? Pampataas ba yan? Pampaganda ba ng compensation natin yan? Hindi ko alam. Pero hopefully, yung perception ko tama. Ayan, avoid duplication. So, lalo na sa mga symbol, ha? So, pag yan ang symbol na yan na. Sa legend, yan na yan. Kaya maganda na kung i-require natin na Philippine Electrical Code lahat ng symbol, mas less ang magiging mistakes. The reader should be able to interpret each without any confusion. And avoid duplication. And may mga sign, symbols na yan na pwede natin gawin din. Equipment name should be selected before publishing documents. Then these names should be used consistently. Show all known factors. So, kailangan i-anticipate nyo. Diba? Yung hindi pa alam, hopefully mapag-brainstorman nyo. Ano ba yung mga known factors na yan? Sabi nga nila, common sense is not too common. Depende yan kung anong pinag-aralan mo. Okay, all details shown on the diagram are important. Some of those important details are as follows. Manufacturer's type, designation, and rating of apparatus. Na requirement sa code, manufacturer's name. Pagka wala, violation ng code. Pag violation ng code, ibig sabihin unsafe. Okay? Unsafe condition. Okay? Pag hindi ginawa ng paraan ng engineer, unsafe act. Neglect of duty is unsafe act. Ratio of current and potential transformer. Importante yun. Ba? Lalo sa city, huwag kayong magtatanggal-tanggal basta ng mga ammeter. Nag-high voltage yun. Kailangan shorted parate. Nakalagay din sa code yun. Basahin natin ng code. Sa potential transformer, dahil voltmeter, walang masyadong problema. Pero sa city, may problema. Ayan, city nameplate. Potential voltage transformer nameplate. Importante ito. Okay? Importante din nga pala, yung CT-PT ng distribution utility, sigurado nyong accurate. Kahit gaano ka-accurate ang mga metro nyo, kapag hindi accurate ang CT at saka ang PT nyo, pwede kayong ma-charge ng mas mahal. Okay? Kaya siguraduhin nyo na calibrated. Ang problema sa calibration ngayon sa ERC, siguro magkaroon din tayo ng protesta. May plus or minus yan na tolerance. Dapat walang plus. Kasi pag mas mataas yan at inalaw na plus 10%, kahit ako, kung ako nasa DU, o-order ako ng mga equipment na parating nasa plus. Para may automatic plus 10% na kaagad. Sa city, ganun din. So pag mas mataas ang output sa secondary, obviously, mas mataas ang babasahin ng metro nyo. Okay, kaya careful kayo sa mga CTPT. Hindi lang basta accurate ang metro, kailangan accurate din yung CTPT. Okay? Tinetest din ng ERC yan. Patest nyo sa ERC. O connection. Delta, delta, delta Y. Dinidiscuss naman yan. Kailan ba delta, delta? Acceptable ba sa Philippine? Pakisagot nga, tignan natin kaya. Ang ungrounded system ba allowed sa Philippine Electrical Code? Hulaan lang. Okay, paki-chat nyo nga kung sa tingin nyo bawal ang ungrounded system sa Philippine Electrical Code. Kailangan ba grounded system lang parate? Paki-chat nyo nga para meron tayong work instruction should be posted. Ayun, maganda. Yung para walang reason na hindi niya binasa, work instruction must be posted in each equipment. Paano? Bahala na kayo kung saan nyo ilalagay at saan kukunin. Meron sa documents, meron din mismo sa equipment. Magandang suggestion yun na dapat ganon. Yung iba sa panel board, mga safety, meron parang pagbukas ng pinto, meron suksukan o kung whatever. O kung gusto nyo, nakapost pa rin sa labas. Or paggagawa nyo yung tarpaulin sa labas para magmukhang complicated ang electrical engineering profession. Itong mga delta-delta na to, pinag-usapan nito sa system grounding. Okay? Delta, ungrounded. Allowed ba yan ng Philippine Electrical Code? Ito,
delta, star. Walang neutral. Allowed ba yan? O yan. Yan mapag-usapan natin sa susunod. Di pa natin napapag-usapan. Yan, circuit breaker. Importante na iintindihan nyo rin ito. Sa Blue Book, nakalagay ito. Yeah, merong maximum useful life ang mga circuit breaker. Hindi pag nag-drip, reset on lang ng reset on. Sa susunod na reset on nyo, maaring sumabog na yung circuit breaker. Ibig sabihin, every trip, walang exemption. Every trip, bago nyo i-on, kailangan i-test nyo muna. Kung malakas ang loob nyo, in-on nyo ulit at nag-drip o tumigil na kayo. Huwag nyo na subukan ulit. Okay? At least, dahil sinabi ko sa inyo to at namatay pa rin kayo, malinis na ang konsensya ko. Diba? Nakalagay sa standard yan, maximum useful life. Ano ba? Number of electrical operation. Nakalagay yan sa standard. Or sa test result ng mga breaker nyo. Kaya hingan nyo ng test result yung mga breaker nyo. Para pag dumating na yung maximum electrical at saka mechanical operation life ng circuit breaker, sa susunod na pag-turn on nyo ng circuit breaker, baka sumabog na yon. Okay? May maximum useful life based sa short circuit. O, nasa Blue Book. Libre na download, basahin nyo na lang. Okay, tapos pag-usapan natin. Natatandaan ko dati parang gumawa ang Northern Laguna ng parang forum. Buhay pa kaya yun? Parang nag-participate ako pero hindi ko na na-follow up sa Mike Holt ako sumasali parati. Hopefully magawa ulit yon kasi Platinum, ba? Ano pa ba ang tawag sa Northern Laguna chapter? Platinum, yung hindi na kayo ina-awardan. Mamaya maalala ko. Medyo matanda. Ayan, switch at saka fuse rating. So kailangan nakasulat lagi yan, ha? Baka mamaya sobra-sobra yung rating. Ito yung reason sa Republic Act 7920 na gusto ko rin na-implement. Dapat lahat ng hardware nakalagay sa practice ng profession natin kapag may engineering calculation kasama sa scope natin. Pwede ba natin i-implement yan na lahat ng hardware store meron dapat at least RME? Opportunity na naman sa atin yan. Pero sayang, hindi natin na-implement. At ipopost yung certificate of registration niya sa lahat ng hardware, parang walang pinagkaiba sa mga pharmacist. Opportunity sana natin yan. Basahin natin ng RA 7920. Again, happy 30th Golden Pearl Anniversary RA 7920. Naiyak man ako. Hindi ko na mapapakinabangan. Sana yung mga bata mapakinabangan yan. Magtulungan tayo para ma-implement natin ang 7920. O, function devices, nakalagay sa IEEE standard yan. Tignan nyo na lang. Okay? Yan ba ang mas magandang ilagay natin para maging complicated? Ano ba? Ano ba ang circuit breaker? Meron ba dyan circuit breaker? Merong ANSI numbering circuit breaker. Yung bang ilalagay natin? Kesa circuit breaker? Para maging complicated? Hindi ko alam. Depende kung ano mapapag-usapan at mapapagkasunduan ng mga leaders natin. Rating ng mga motors, importante yan, di ba? Voltahe. At ano yung actual voltage? Diba? Para mas maging reliable and efficient. Pag mali ang voltahe na nakalagay, na natatanggap ng motor, base sa nakalagay sa nameplate rating niya, inefficient ang motor. Inefficient, ibig sabihin mas mainit. Mas mainit, mas madaling mamatay. Okay? Kaya importante yung mga nameplate rating sa operation. At yung voltage na sinusupply ng utility, kailangan minomonitor nyo yun. Hindi naman sa wag. I-monitor nyo kapag ka fully loaded na yung planta nyo. Hindi no load. Kasi yung principle ng voltage drop sa transformer, kapag ka no load, maganda ang voltahe. Pero pag with load, habang tumataas ang load, mas lalong nagiging inductive ang load.
mas tumataas ang voltage drop. Rule of thumb yun, ha? Ulitin natin. Mas tumataas ang load, mas inductive ang load ng transformer, mas tumataas ang voltage drop. Okay? Kukumpute nyo, kinakalculate ang voltage drop based sa full load rating ng transformer, hindi sa no load rating. Okay? Sa size ng wire, ang opacity, ito ang isang nakikita kong issue sa akin ngayon. Walang maximum short circuit rating ang mga kable. Lalo na yung mga malalapit sa main na panel boards. Ibig sabihin, maaring i-trip ng circuit breaker yung short circuit, pero baka matunaw na yung mga maliliit na kable. Hopefully, magkaroon ng discussion nito sa IIEE at saka sa mga leaders natin at saka sa mga supplier ng cable para malaman natin ano talaga ang dapat na rating. Maglalagay ba tayo ng isang column para sa maximum rating ng short circuit ng mga kable in 1 second? Gusto ko sana magkaroon ng ganyan. Okay, para i-increase mo yung size ng kable para pag nagkaroon ng short circuit, hindi masusunog ang planta. Okay, voltage system. So ito, nakalagay dito sa illustration, high resistance grounding. So may mga kumpanya na gumagamit ng high resistance katulad ng Texas Instruments, Procter & Gamble, etc. Okay? So ginagamit ba natin yan? Ano ba yung system voltage? Importante ba yung connection ng transformer na nagsusupply sa mga equipment nyo? Sa circuit breaker selection, importante yan. Ha? Iba ang rating ng breaker na delta ang supply compared sa rating ng breaker kapag ka Y connected ang supply. So iba naman yon. Okay? Pero importante, ma-consider natin in determining yung accurate na diagram dapat. So future plans. Importante din na ina-anticipate natin yung future plans. Bakit? Napaka-expensive niyan kung hindi nyo na-anticipate na mag-e-expand. So, ahead of time, sa design pa lang, hindi eksakto parate. As a matter of fact, sinabi ko na kanina. Sa short circuit, tumataas ang short circuit ng utility. Kapag ka hindi mo na-consider yan, papalitan mo yung buong breaker mo kung kulang na yung interrupting capacity. Lalagyan mo ba ng allowance yan? Napakahirap mag-retrofit ng breaker. Di ba? Bibili ka na ba ng bago? Napaka-expensive niyan. So, importante na mayroon kayong allowance for future expansion. Or magkakaroon ng bagong circuit breaker, magkakaroon ng bagong transformer na kasama na sa future expansion nyo. Again, importante na makonsider yung future expansion at mailagay nyo na dyan sa diagram nyo. Or maglalagay na kayo ng spare na yung spare na yon for future expansion or yung circuit breaker na ilalagay nyo dun sa panel, gagamitin nyo na pang spare kung isa sa mga circuit breaker nyo ay sumabog. Okay? O, red book. So, doon sa ibang consideration, sa industrial, red book. Sa commercial, gray book. Okay? Libre na download niyan. Kahit i-search nyo ngayon, habang nakikinig kayo sa akin, mada-download nyo na yan. Libre na yan. Kasi may bago ng IEEE 3000 standard ang IEEE. So, biniyak-biyak na yan. Lahat ng grounding sama-sama na, hindi na included sa mga red book at saka. So, yun ang bago. Reliability, sama-sama na, etc. Pero lahat ng mga lumang librong yan, libre na ngayon sa internet. Pwede nyo nang i-download. Yeah, uses ng single line diagram. So, single line diagram may be used in a number of important ways in operating and maintaining an industrial commercial power system. Frequently, single line diagram with all the listed information becomes too crowded. So, syempre, pagka maraming masyado na o malaki masyado yung planta, nagiging crowded tas maraming maliliit na load. So, importante na i-simplify natin for proper operation. In those instances, it is wise to produce a set of single-line diagrams with each different diagrams in the set containing. Ang isang importante sa single diagram is to identify saan nanggagaling yung source ng power.
for your safety. Bago kayo mamatay, siguraduhin yung safe kayo. Okay, so kung madodrawing nyo yan na may kulay, for example, yung supply na susupply sa isang power panel na gagamit ng isang motor, o dun sa single line diagram, baguhin nyo yung kulay na yon para mas madali nyo ma-interpret. Okay? And some of the needs for special single line diagram. Switching function. Paano ba yung switching niya? Paano i-energize? Okay? Pagka nawala ng power, minsan, dahil may under voltage release, mag-go off lahat. Paano ang sequence nyo ng pag-on and off? Isa pa. Mamaya kung madidiscuss natin yung paano yung tawag dito, paano pagka biglang nag-trip na ang may kasalanan Meralco. Wag natin Meralco. Distribution utility, i-charge ba kayo ng demand charge? Hanggang ngayon, hindi pa nababago ng ERC yan. Pero sa tulong ng lahat, pwede natin pag-usapan para mabago yung demand charge. Okay? Primary use diagram is to provide information to systems operator kung sino yung mga nagte-turn on at saka nag-off. Kung nakaskada, o mano-mano, tatakbuhin at i-on yung circuit breaker. Or for load control. Kung ba, may na-overload na linya, isi-switch mo ba o babawasan mo yung load, etc. etc. Decisions necessary for system switchings are included in the diagram. Sometimes, when the decision is complex, a separate version ng single line diagram, parang nakita ko to sa airport, ganito ang presentation, parang block diagram. Okay, pwede rin ganon. Pero para mas complicated siguro yung mga symbol-symbol na natin. System operating diagram. Load flow, yung kinakalculate natin ng voltage drop. Simplified yon kasi radial. Kapag nakaparallel na at marami ng source ng power na nakasynchronize dun sa bus natin o dun sa grid na ginawa natin sa loob ng planta, mas complicated na ang calculation ng load flow. Okay? Pero basically, binabago ang size ng wire, ni-increase ang mga voltage ng mga utility para dun sa paggagamitan ng voltahe, tatama ang voltahe. Okay? So, sa simple, yung simple na ginagawa natin ngayon na voltage drop calculation, load flow analysis yon. Pagka mababa ang voltahe sa load, okay sa load ibig sabihin, either mababa ang supply ng utility, mataas ang losses ng kable, ibig sabihin, kulang ang size ng cable, or mali yung rating ng voltahe ng equipment nyo. Okay? Or, isa pa pala, mali yung top ng transformer. At marami pang iba. Okay? Yun yung load flow. O relaying at saka relaying logic. Pag may mga protective relay, sa circuit breaker, kasama na yung protective relay sa low voltage. Pero sa mga medium voltage, nakaseparate yung pinaka-relay niya, yung intelligence ng mga circuit. So, kailangan, meron din kayong logic niyan. Paano? Sa ngayon, mga electronic na ang mga protective relay, so mas madali nang gawin yung logic niya. Hindi na katulad dati na overcurrent protection, tatlo pa, 6 pa minsan, etc. Ngayon, isa na lang. Incorporated na lahat. So these diagrams are used particularly as logic and tripping diagrams that may contain a unique language used only to depict the sequence of relay or system protective component operation under various fault conditions. Iba-ibang fault. Hindi lang short circuit Yung over voltage, fault yun. Single phasing, fault yun, etc. Okay? Impedance diagram. Ito yung kinakalculate natin sa short circuit. Diba? Kino-convert natin sa impedance diagram para makuha natin yung short circuit, maximum available short circuit. Importante na malaman natin, sa Green Book, pagamat hindi natin di-discuss dito in detail, ang pinakamataas na cost ng short circuit ay single line to ground fault. Ang estimate ng mga magagaling na engineer sa standard, sabi nila, mga 90%, 85 to 90% ng cost ng fault, ground fault. Single line to ground fault. Tatling fault, di ba? 3-phase fault, tatlong line, nagdikit-dikit. Double line to ground fault,
O, line-to-line fault muna. Dalawa, any two. Dun sa tatlo, nagdikit. Yung isa, isang line, nag-touch ng ground. Single line to ground fault. So, ibig sabihin, majority ng short circuit fault, line to ground fault. Kaya pag na-prevent natin ng line to ground fault, mas magiging reliable ang system natin. Doon sa setting, mamaya. So, kinakalculate natin yon para makalculate natin yung maximum interrupting capacity na kayang i-trip ng breaker without damage to itself when properly applied within its rating. Tama voltage, tama short circuit calculation. Dapat pag nagkaroon ng short circuit, hindi sumabog ang breaker. Pero hindi ibig sabihin na pag tama ang kaig ng breaker nyo, magti-trip siya properly. Kaya kailangan sa operation natin, dapat mayroong coordination study. Yun yung time current characteristic curve. So, hindi natin di-discuss dito. Discuss lang natin yung mga common rule of thumb na pwede natin i-apply sa coordination ng circuit breaker. Ayan. Parang sa short circuit calculation sa ETAP, tinopya ko lang yan. Okay? So sa mga large facility, katulad ng ba ako nagpunta, nag-install kami ng power monitoring sa, ewan ko kung meron pa, Republic Asahi Glass. Diba? Meron silang ganito na parang mga sticker kung saan ang flow ng electricity. Okay, so pwede nyo rin gawin yan. Hindi ko lang kung reflectorized ba gagamitin nyo o LED na ngayon para mas mukhang mahal or whatever, kung ano man ang gusto nyong gawin. Again, lahat ito is tools na ginagawa na ng iba na pwede natin kopyahin o gawing Old Testament o titawag sa amin sa Mapua para mas maging maganda ang perception sa atin ng mga boss natin. Could be fairly simple, pegboard, etc. Yung iba, ngayon sa SCADA, sa SCADA, malinaw na yan. Okay? Makikita nyo na sa SCADA yung single line diagram, alin mga naka-on, etc. etc. Have this data displayed. Ayan, naka-SCADA, pwede yan. O switching simulator para malaman nyo pag-on. Sa mga ETAP, pag-calculate ng mga short circuit, pwedeng tanggalin nyo yung generator, pwedeng i-synchronize yung generator, pagkatapos isa-short circuit study nyo. Or nakaparallel yung transformer, hindi nakaparallel yung transformer, ano yung maximum short circuit capacity ng circuit nyo. Dito sa switching simulator to, para lang malaman application. Siguro pagka nagkaka-brownout na may under voltage release ang mga equipment nyo na automatic mag-off, pag yung process na pagbalik ng power o paglagay ng generator na i-on nyo ulit isa-isa, dapat may procedure na sinusunod. Okay? Ano ang mga unang i-on bago nyo i-on yung papunta sa feeder at papunta sa main? Okay? Kung nag-open. Signal lamps indicate whether circuit path has been omitted, etc. So ito yung gamit ng mga pilot lights, di ba? Para nakikita na alin ang naka-on, alin ang naka-off. At sa legend nyo, ano ba ang kulay ng naka-on? Pula ba o green? Diba? So kailangan malinaw yun. Ha? Otherwise, baka mamali, akala niya red, naka-off. Bigla niyang pinindot yung green na button. Yung pala yung magpapa-off. So downtime yun. Tawag dito, human error. So ang majority ng cost ng reliability sa lahat ng statistics buong mundo ay human error. Okay? Ayan, interactive computer programs sa SCADA, pwede na natin i-simulate yan. Ayan, manipulated to test any planned. Sabi nga, yung sa short circuit, magkakaroon kayo ng what if switching para makalculate nyo yung maximum allowable short circuit current na kayang i-sustain ng mga equipment. Ayan, check proposed switching instructions and some cases to print set of instructions. Yung schedules, yung schedule of loads, di ba? Madami, wala pa rin yan. At sabi natin kanina, i-verify nyo taon-taon kasama sa audit. So, ayan yung sample ng mga loads at ano yung actual na position yan dun sa panel board. Yun ang mas importante. Para hindi accidentally
mai-on ang hindi dapat i-on. Ang mai-off ang hindi dapat i-off. Equipment location plan, sabi ko nga, isa sa pinakamagandang pwede natin i-incorporate 3D na location ng equipment natin. Kasama yung description, mapping ng industrial, commercial, electric distribution system. The location of the major component of the systems are usually easy to visualize. Yan ang nakikita kong advantage ng architectural drawing, kaya mas mahal ang bayad sa kanila. Na-visualize ng customer yung drawing nila. So tayo rin, sana. So site plan, kasama yan sa safety, meron. And hopefully, magkaroon din ng break lang ako sandali Nam ako. Ang oras na ba? Alas 4 na pala. Mabilisan na natin. So pagka nagkaroon ng catastrophe, blackout, fire, flood, meron na ba tayong course of action na pwedeng gawin before flood? Ang nakikita ko, before earthquake, may nakikita na akong poster, gagawa ba tayo ng ganyan para sa electrical, para ma-promote tayo? Bago magkaroon ng fire. At pag may fire na, ano ang gagawin? Ano pipindutin? Etc. So yan yung mga plano na kailangan natin gawin at mga tools na pwede natin. Alba, may na-electrocute. Ano ang tatawagang number? Nakikita ko sa mga magagandang kumpanya, meron yan. Pero karamihan, wala. Okay? Ano ang emergency? Marunong ba tayong mag-CPR? Yan ang isang requirement sa safety. Pero hindi kasama yan sa curriculum natin. Okay? Kaya dapat mag-train tayo. And expansion, rearrangement of electrical distribution system. So ganito ba mga drawing na natin? Diba? Naka-isometric o naka-perspective para mas mahal ang bayad sa atin. Kung walang accurate records at hindi natin alam kung saan nagdaan yung mga raceway natin, mahirap yan pag nagkaroon ng problema. Okay, mas matagal gagawin, mas matagal ang downtime. Site plan can be important for identifying the proximity of electrical system components to other maintenance work that may be taking place. Okay, last 4 na. Any question? Madaming question. Ay, may nagtatanong, may attendance daw ba? Or parang pinadadalan lang ng certificate yata yung mga umattend, nag-register. Right, may tanong tungkol sa nuclear power merong isang tawag dito, forum sa University of the Philippines Economics, pero hindi ako naka-attend kung ano na yung plano nila. Ang sabi lang sa IIEE, meron ng identified location para sa mga nuclear power plant. At merong parang yung maliliit na nuclear para masimulan lang magkaroon ng nuclear power plant. Ungrounded Y on primary feed and delta on output secondary, allowed on transformer connection. Allowed. Tama yun Allowed ang ungrounded. Beyond the disadvantages na binigay na Green Book sa mga ungrounded, merong special application na pwedeng gamitin ang ungrounded. Okay? Maraming nagsasabi, kaya lang, bawal nga sitayin dahil nilagay sa Code of Ethics Pero maraming nagkakamali. Pwede po ang ungrounded system. Regarding voltage drop, kung the computation ng voltage drop ay 5.19 from transformer secondary computed 219, pero ang rating ng machine ay 220 plus or minus 5%. Violation po ba? Actually, ang voltage drop, hindi mandatory pero ginawang mandatory na calculation. Sa code, hindi mandatory ang voltage drop. Hindi safety concern. Reliability at saka efficiency concern ang voltage drop. Kung mas mataas kasi ang ginawang para
permission limit is 5%. Combination from feeder to distribution line, 5%. Pero, syempre, mas mababa kasi, ano ko ba sasabihin? Ang indication ng voltage drop is also an indication of inefficiency of your wires and cable, provided tama ang voltahe na sinusupply ng utility company. So, maaring pag-test mo, sa calculation mo more than 5% na limit na sinet na Philippine Electrical Code. Pero, mataas ang supply ng voltage sa utility, pagdating niyan sa load mo, tama pa rin ang voltahe. Kung tama ang sinusunod na nominal voltage ng Meralco. Ang problema sa Philippine Electrical Code, sa National Electrical voltage drop. For whatever reason, hindi ko nakita siguro, hindi ko napansin before, na 230 volts lang ang nominal. Hindi pa clear sa Philippine Electrical Code kung yung nominal voltage is no load voltage or full load voltage. Kaya importanteng ma-confirm natin yan sa Philippine Electrical Code. So sa suggestion ko, sa proposal ko, gumawa ako ng form na request on clarification. Ibig sabihin, pwede tayong magtanong lahat para maklarify yung intent ng code kung maaaprobahan. Kasi sa NEC, merong request for clarification. So sa request for clarification na yon, yun ang pwedeng gamitin ng IIEE para gumawa ng frequently asked question para yung mga susunod na magtatanong, babasahin na lang yung librong gagawin ulit ng IIEE na Philippine Electrical Code Interpretation. So maganda na lahat tayo magtanong. Huwag tayo mahiya. Kasi yung tanong ko at yung tanong nyo, maaaring hindi ko na-anticipate. Pero kung hindi nyo tatanungin, hindi natin malalaman. So importante gawa tayong lahat. As a matter of fact, gusto ko ma-encourage ang lahat ng estudyanteng gumawa ng tanong about PEC. Yung hindi nila maintindihan. Kasi pag nalaman natin ang question na hindi nila maintindihan, pag in-explain natin, yun na ang sagot natin immediately or bago pa nila itanong, masasagot na natin. Ayan, may link na pinadala, parang attendance. Yung sa mga electric vehicle, kaya ba ng grid natin yan? May isolation naman yan. Ibig sabihin, dun sa mga EV charger, dahil nagkakaroon ng anong tawag ba nun? Yung pag-convert ng AC to DC, madaling ma-isolate kapag tawag dito, ma-isolate yung charger kapag ka nagkaroon ng fault. Kaya hindi masyadong problema. Yung may problema sa reliability ng grid natin is yung mga generators. Kasi pag nag-trip yung generators, kapag walang impact study sa short circuit, pwedeng mag-cascade ang fault ng generator na isisynchronize mo sa utility para ma-trip niya ang buong grid system. Ang may problema is yung solar panel na nakasynchronize sa grid. Dahil pag biglang nawala, pwedeng bubagsak masyad ang voltahe na i-cause ng lahat ng generator na nakasynchronize na mag-trip. Yun ang nakikita kang problema. Ayun. Any other question? Okay, so isa sa mga gusto ko sana, siguro advocacy natin ito na i-promote ang PRC Board Certified Licensed Electrical Practitioner. Sa ngayon, meron akong suggestion sa chapter na gumawa ng public relation campaign. Hopefully, ang national mag-finance. IIEE national mismo gumawa ng public relation campaign to promote yung licensed electrical practitioner. Okay, so tayo, dahil ang majority ng Pilipino, parang ang basa ko sa Facebook, 95% ng mga Pilipino sa population, mayroong Facebook account.
So kung magtutulungan tayo at mag-share, hindi lang like kailangan share. Like and hearts are not enough. Always share. Yung mga pinopost ng IIEE Northern Laguna, i-share nyo naman. Huwag nyo lang i-like dahil mas maraming makakabasang friends of friends nyo o kung i-share nyo pa yan sa mga group, mas mas tataas ang perception ng mga general public sa profession natin at pag mataas na ang perception sa atin, anong mangyayari? Mas tataas ang compensation natin. Tulungan tayong mag-promote. Ang mas makikinabang nga ngayon yung mga bata na. So pag may nakita kayong information na pinost na magpo-promote ng licensed electrical practitioner, paki-share nyo naman, wag nyo lang i-like. Syempre, maganda ring i-like nyo para mas maraming makabasa. Pero kung i-share nyo yan sa iba-ibang grupo, example, mga senior citizens group, kung kasali kayo, o sa iba pang grupo, hospital ba, whatever, o sa, tawag dito, sa Meralco Complaints Group, mas maraming makakakilala sa atin, mas maraming magte-take ng services natin. Parang doktor, di ba? Sa doktor, meron sila parating sinasabi, huwag kayong mag-self-medicate. Always consult a doktor. Meron pa sa mga gamot nakalagay, if symptoms persist, consult your doctor. Pinopromote nila yung profession nila. No wonder, naka-BMW sila. Kaya ko rin mag-drive ng BMW, kaya lang walang magbayad sa akin ng ganong kalaki. Kaya kung magtutulong-tulong tayo, 70,000 tayo dun sa report na ang presidente natin ngayon, si Sir Jun Herrera, nireport niya dun sa membership status, parang 70,000 ang licensed electrical practitioner. Imagine natin, kung yung 70,000 na yan, tutulong mag-promote, mag-share ng mga information na makakatulong mag-promote ng electrical engineer, madami magkukonsulta sa atin. Isa, Fire Prevention Month. Ngayon, March, di ba? Gawa naman kayo promotion na prevent faulty electrical wiring, always consult a PRC board certified licensed electrical practitioner. Hindi lang nyo pinromote yung sarili nyo para konsultahin kayo ng general public, kukonsultahin din kayo para sa negosyo nyo. Okay? So, magtulungan tayo. Hopefully, ma-encourage ang mga members dahil ang tawag dito, anong tawag na nga sir sa Northern Laguna chapter, yung di na kayo na-awardan? Sino makakasagot kayo? Hall of Famer. Yan, sir? Hall of Famer. Hall of Famer. Yun nga, sir. Hall of Famer. Kayo ang ginagaya namin para maging Hall of Famer din kami. Di ba? Sana magtulungan. Lalo na yung mga leaders, mga dating presidente ng Northern Laguna chapter. O kasama pala si Sir Larry Cruz, di ba? Northern Laguna din yon, na tumulong para encourage ang lahat ng members magtulungan para sir ma-promote ang profession natin. Any other question, sir? IIEE, CDO. CDO. Yung sir, Cagayan de Oro. Yung CDO. Volunteer ako, sir. Present ako sa inyo. Sa regional ano ba yan? Mid-year convention. Papadala ako sa inyo, sir, kung marirekomenda mo ako. Gusto ko mapunta ulit sa Cagayan de Oro. Ito, sir, kindly click. Ayan, any other questions, sir? Mga kapwa ko licensed electrical practitioner. Any other question? Anong oras na ba? 4:25. Meron pa sanang isa pero wala tayong oras. Any other question? Chapter 1 and 2 lang yung na-discuss ko sa inyo hanggang chapter
Yun ba yan? Parang chapter 12. Yung buong yellow book. Any other questions, sir? Yun tayo dito. Sana sa job employment din magkaroon ng strict requirement. Ha! Yan nga, sir. Isa sa mga, nung time ni Sir Larry Cruz, nag-member ang IIE sa ano? Personnel Management Association of the Philippines. Yung mga HR. So, kailangan gumawa tayo ng campaign sa mga HR para sa specification nila. Ang nakalagay, shall be licensed electrical practitioner or equivalent lang yung iba. Pero kung wala tayong campaign, hindi natin magagawa yan. Kaya dapat mag-campaign tayo. Una, ma-implement yung batas. Dahil pag na-implement yung batas, whether they like it or not, they shall hire a PRC board certified licensed electrical practitioner. Ano ba? Hindi ko alam, pero kailangan gumawa tayo ng paano ba natin ipopromote ang profession natin, just like any doctor. Oh, so suggestion ko sa inyo, ha, pagka nagpapakonsulta ako sa doktor ngayon, hinihingan ko na ng lisensya. Kayo ba gagawin nyo rin yon? Sabi nyo, sir, Doc, patingin nga kung may lisensya ka. Para sila rin masanay na pagkailangan ng electrical practitioner, hahanapan din nila ng lisensya. Kung may maiisip pa kayong ibang campaign, gawin na natin ngayon. Ay, isa pa nga palang naisip ko, baka masuggest ni classmate. Nakikita nyo ba yung mga signage ng attorney at law sa mga bahay nila? Ba't hindi natin gayahin yun? Yeah, para konsultahin tayo para sa Section 33, Annual Inspection and Certificate of Safe Operating Condition. Makakatulong kaya yon? Hindi ako sigurado, pero sa tingin ko makakatulong. Okay? Mag-isip tayong lahat, tas mag-suggest tayo. Maganda sa Northern Laguna chapter, kumbaga, parating award yan. Masiguro pakikinggan ng mga officer, lalo na kung nandiyan dyan si Sir Larry Cruz. Di ba? Si former President Larry Cruz. At least meron na naging former president ang tawag dito, ang Northern Laguna chapter. Central yata ang ewan ko kung pinakamarami o Metro Manila pa rin ang pinakamarami. Any other questions, sir? May question pa sa inyo, sir? Any question? Tingnan natin dito sa chat box. Oo nga, examen ayaw eh. Willing naman kami mag-present. Salamat nga pala, mabuti pa sa Northern Laguna chapter. Naiimbitahan ako mag-lecture. Sa amin, hindi. Any other question, mga kapatid, sa hanap buhay? Ilan ba ang total na umattend? I-exit na natin, sir, ha? Wala na. 89 na lang. Kanina, 200 plus. Any question, sir? Meron pa bang question? Tapos na tayo. Hello, Sir sir. Bobby. Mukhang wala na pong mga questions Yes, sir. sa Yes, sir. ating mga participants. Sir Bobby. Yes, sir. Good afternoon po. Baka po Good pwede na afternoon, tayong sir. Mabuhay. baka pwede na tayong mag-create ng party list Pwede, sir. para may boses tayo sa gobyerno. Ay, alam niyo, sir, ang sikreto daw, kailangan mag-rally tayo. Kahit sa Congress, pwede tayo mag-rally, sir. Pakikinggan tayo, sir. 70,000 tayo. Imagine nyo, pag pumunta tayo sa Congress tsaka sa Senate, dami nun. Kung a-attend. Ang problema, sir, madaming walang pakialam. Pero pagka nakialam, lahat naman tayo makikinabang, hindi. Mahirap yung kasi, sir, yung scarcity mentality. Dapat lahat ng policy, makikinabang ang lahat. Parang
more for everybody dahil lahat. Yan ba sir, katulad na Section 33 na annual inspection. So 30 years na tayo, hindi natin ini-implement yan. Pwede naman lahat pumirma. Bakit ayaw natin gawin? Baka mag-retire na tayong lahat, sir. Tulong-tulong tayo, sir. Siguro. Kasi pag party list, sir, kailangan natin siguro mga 250,000 na boto eh. Nahati pa tayo dun sa tawag dito? Nahati pa tayo dun sa tawag dito? Sa party list ng mga distribution utility, yung APEC. Sila may party list na. Siguro sila na lang ang itap natin para matulungan tayo. Phil Rea po. Si Sir Mandy merong kinakampaign na. Sir Mandy Diaz. Opo. Siguro. Sige po, sir. Ayun, sir. Thank you very Okay much. lang, sir. Hindi, basta mag-discuss tayo. Importante, sir, magkaroon ng discussion. Hopefully, kasama nga dapat mga national officers. Para yung no holds barred, wala naman tayong gustong masama para sa profession natin. Magtulungan tayo para lahat tayo makinabang. Abundance mentality. Sana itong mga kabataan, sir, na sumisibol, itong medyo aggressive. Kasi tayong May mga... school ba, sir, may school, sir, na nasa area of responsibility ng Northern Laguna? Sino, sir, ang eskwela sa chapter nyo, sir? Mga eskwela? Alam ko, NU, sir, ang nandito eh. NU? Yun, sir. May EE, sir, doon. May EE. May Hindi ko lang electrical sure, engineer. sir. Kasi nasa Metro Central ako, sir eh. Sa Metro Central. Nakikiattend lang ako dito, pero taga Laguna ako, sir. New Era, di ba, sir, sa Metro Central? New Era, UP, at saka TIP Quezon City. Opo yata. Hindi Kung ako sure. mapapasama natin sa rally yan, madami-dami na yan, sir. Sa Metro West, madami kami. 12 yung eskwela sa amin eh. Mapua, PLM, TIP, PUP, UE, etc. NU. Marami. Kaya pagka napasama natin sa rally, mas pakikinggan tayo sa tingin ko. Sige po, sir. Maraming salamat po. Yes, sir. Hopefully, sir, matulungan tayong lahat. Makialam tayong lahat. Dahil ako, nakikita ka, for 333 years, naging under tayo sa Spain. Kasi walang pumapalag sa atin. Nung pumalag si Rizal, nagsimula na mag-ingay, nag-revolt tayo. Actually, hindi nga tayo nag-revolt. Binenta lang tayo ng Spain sa US eh. So sana, mag-participate tayo at tanggalin na natin ang pagiging utak-alipi natin. Okay? Any other questions, sir? Good afternoon, Sir Bobby. Yes, sir. Mabuhay. Opo, good afternoon po sa inyo lahat. Sana po maituloy natin yung sealed para sa REE tsaka RME with limitation. Sana magkaroon po ng katuparan yun. Hindi ko kaya, sir. Ilang laban na sana nandiyan pa si classmate kaya lang wala siya. Nag-resign. But nag-resign eh. Kung gusto natin magawa yan, sir, participate kayo, pumunta rin kayo sa Congress. Hindi namin kaya, sir. Dinidelay lang parate. Sir, very political yan, sir, ha? With limitation naman yung sinasabi namin. Pero for whatever reason, mas gusto ng iba na hindi baling parang hindi baling wala nang makapirma, kami lang basta parang sa shota, walang makikinabang sa'yo. Basta kami lang dapat makinabang. Pero ako, ang idea ko is paramihin ang pipirmahan para pag mas malaki ang pagsasaluhan, walang dupangan. Diba? Kasi kahit ako, pag puno ka na, madami ka ng ginagawa, dami ka ng pera, sasabihin mo, hindi, sa iyo na yan. Normal naman yun. Kaya lang dapat makialam tayo. Pagka ayaw ng mga binoto natin, huwag natin iboto. Kukunti ang bumoboto. Kaya ang mga nananalo, yung ayaw natin manalo. Kaya bumoto tayo sa susunod na eleksyon. Diba? Alam nyo na yung criteria sa selection nyo. Iboto nyo, yung tutulungan tayo.
Ang binoboto natin, pagdating sa Congress, ayaw sa atin. Mabuti nga si Sir Mandy, agree sa sign and seal. Pero hindi lahat ganun. Okay, sir? So, magtulungan tayo. Pero wag sana ma-open sa akin yung PEE. Ayoko silang ma-offend. Pero meron naman tayong karapatan na pumirma din with limitation. Although na natapos natin yung engineering 5 taon, nag-review pa tayo sa board. Sayang naman yung ating license kung hindi natin magagamit. Sa ngayon, sir, pwede natin magamit Section 33. Basahin nyo. Hindi lang natin binabasa ang batas. Pwede tayo mag-issue ng Certificate of Safe Operating Condition for all installations 50 kVA and below. Ibig sabihin, opportunity na yan dahil ang nakalagay annual. Ang annual, ibig sabihin, taon-taon. Ang dami niyan. Itatas i-measure mo lang. O, depende sa standard na magagawa natin. Meron tayong opportunity ngayon. I-implement lang natin yung existing. Ngayon, yung pagbabago ng batas na i-allow tayo mag-sign sa mga electrical plan na maliliit lang naman. Maliliit Hindi lang naman yung mga malalaki. Di ba? 500 kVA ba? 100 kVA ba? May ma-allow tayo kasi karamihan naman ng mga bagong plano is talagang talagang tawag dito. Puro mga maliliit lang ang load, kukunti lang yung mga malalaki. So sa mga malalaki, di sila kailangan lang paramihin natin maintenance plan, electrical safety in the workplace plan, electrical operation plan, etc. etc. Pag nagawa yan natin, lahat ng PE magre-retire na sa dami ng mga gagawin na plano at taon-taon. Yan ang perception ka. Maaring mali ako. Pero maganda i-discuss natin for the opportunity of all licensed electrical practitioners. Ang licensed electrical, sa statistics present sa GMM, 96% ng mga members REE at saka RME. Kaya lang, ayaw makialam ni ayaw bumoto. Paano tayo maririnig? Kailangan bumoto tayo at yung mga ayaw ng gusto mo, sir, hindi wag natin iboto. Siguradong, ang last na boto, sir, ako 70,000 tayong last na bumoto sa pandinig ko. Hindi ako sure. Siguro mga 10,000 lang ang bumoto. So, ibig sabihin, 1/7 lang ng total voters ang bumoboto. So, kung boboto tayo, masusunod ang gusto natin. So, yun, sir. Pero ito, sir, sa operation and maintenance, importante ito. Maganda po yung sinabi nyo na ngayon ay March, Fire Prevention Week. Dapat sana magkaroon ng inspection electrical yung ating mga house. Paano naman po natin magkakaroon po ng mandatory ang inspection na to sa ating mga bahay? Sa batas, sir, sa batas, pag walang inspection, pwedeng ma-penalize ng kulong at saka ng penalty na 50,000. Maximum yun, kulong na 5 years and or penalty in cash. Yun yung nakalagay sa batas natin, Section 40. Basahin niyo yung Section 40. Any person violating any of the provision. Ibig pag may isang binayolate, pwede ka na makulong. Depende sa judge, of course. Yeah? So kung may implement lang yon ng Board of Electrical Engineering, magawa ng implementing rules and regulation na dapat matagal na, baka marami tayong negosyong lahat. Diba? Po. Kasi pati ikaw, yung bahay ko nga, ginawa ko ng certificate dahil baka ako sitahin Bakit ikaw di mo ini-inspect yung bahay mo? Ginawa ko certificate. Complying na ako sa batas. Whether na-test, pero pinameger ko naman. Whether mineger o in-infrared or whatever na wala pang standard, kailangan lahat tayo. Otherwise, makukulong ang may-ari ng bahay dahil hindi niya pinatest. Dahil requirements sa batas, hindi lang basta code. Nakalagay sa batas na dapat annually. Ano pa? Nakalagay lahat ng mga in-issue natin o pinirmahan natin, lalagyan natin ng PRC license number, date of registration, Section 27. Basahin natin, tapos hanapan natin. Ito, example, itong discussion natin yan. Ano ba ang mga pwede nating dokumentong pirmahan?
Yung procedure ba dapat pirmahan natin? Dapat! Di ba? Kasi ang scope natin, walang limit sa maintenance. Yes. Di ba? Nakalagay pwedeng PEE sa lahat ng scope, pero nakalagay, nakasama sa scope natin yan. Ang issue ngayon, yung pagpirma ng plano. Pwede ba tayong pumirma under the supervision? Merong mga magagaling na ayaw tayo talaga papirmahin, gumawa ng sulat sa PRC. So ang initial na sinabi, PEE lang ang pwedeng pumirma. Pero dapat questionin natin yun. Di ba? Okay. Kaya lang di ako lawyer. Sino tutulong sa akin? Wala akong katulong. Naubos nga oras ko dyan. Di ba? Kailangan magtulungan tayo. Hindi ko kaya mag-isa. Pero, just like consistent naman ako, diba? Kahit mag-PE ako o maging PE na ako, hindi naman ako titigil dyan. Di ba? Sana ganun din tayo para sa ikabubuti ng mas nakakarami. Diba? Nakarime pa, ikabubuti ng mas nakakarami. So, ayan. O, any question tungkol dito sa operation natin? Nakakapirma lang po ako yung nakalagay na in charge of installation. Hanggang doon lang po ako. Yun nga. Ang isang complaint na naririnig ko sa Facebook is pinapackage deal yan. Hindi naman lahat ng PE. Di ba? Pipirmanahan niya pareho pero wala naman siya dun sa in charge of installation. Di ba? Oh. Yun ang... So, sinuggest ko sa Philippine Electrical Code. Hopefully, kayo rin mag-suggest. Kaya gusto ko magsalita kayo eh. Sinuggest ko na pwede bang magkaiba. Pwedeng parehong PE ang nakapirma, pero hindi iisang PE ang pipirma sa in charge ng design at saka in charge ng installation. Magkaiba pwede para may check and balance. So, Tama. yung approval na yan, nakadepende sa mga members. Gusto niyo bang marinig kayo? Magsasalita ba kayo? Iintayin nyo lang na i-disapprove yan tapos tatanggapin lang natin. Nasa sa ating lahat yan. So, operation and maintenance. Diba? Pwede naman PE. Kaya lang kukunti sila. Diba? Talagang RE pinakamarami. Kaya sa maintenance, above 500 kVA, pwede ang RE. Diba? RE. Yun ang nakikita natin. So, ibig sabihin, paano tayo lang magtutulungan? Talagang kung iintayin yung ako, tas ako pasisisihin nyo dahil hindi inaprobahan, may problema tayo dyan. Suggest lang ako ng suggest, hindi naman ako tumitigil. Nagagalit nga sa akin. Minsan kinakasuhan pa ako, tatanggalan ako lisensya. Pero kailangan mag-ingay tayong lahat. Hindi ko kaya mag-isa. Tama po, tama. Patulungan tayo. Any other question? Hindi to hindi ito RA 7920 operation and maintenance to. Hindi nga tayo umabot sa maintenance. Pareho lang naman lahat yon except meron lang mga bagong requirements sa IEEE 3000 series na yung failure mode and events analysis kailangan gawin sa lahat ng equipment. Para bago pa lang mag-fail, meron na tayong indicator para hindi mag-fail ang mga equipment. Yun yung isa sa mga i-discuss. Kaya lang wala tayong time. Okay? Any other question? Salamat. Baka tayo paggalitan ng classmate ko dahil 7920 din-discuss natin. Operation and maintenance tayo. Related lang yung section 33 dahil annual inspection. Pero imaginein mo, sa Meralco franchise area pa lang, 16 million na ang residential. At pag hindi niya ginawa, kung may implement ang batas, pwede siyang sitahin ng pulis at hingan siya ng ASAN Certification of Safe Operating Condition. Pag walang mapakita, pwede na siya mademanda. Pwede pa na, nakalagay pa sa duties and responsibility ng Board of Electrical Engineers, pwede pa siyang mag-issue ng subpoena ducis tecum. Pag hindi niya na-provide yon, may kaso na siya. Yan ang mga opportunity natin na nahinayang ako, hindi natin nagagawa. Pero hopefully, this year magawa natin. Any question? Na natin sa chat. Chat box. Ito, sabi niya, tama. Tapos majority ng contributor ng IIEE, mga REE. REE tsaka RME, sir, ang REE approximately mga 69% ng members ng IIEE.
ang 27% RME. Mas marami pang REE kaysa sa RME. 4% ang PEE. Okay? So, ang nagko-contribute sa membership fee, pinakamarami REE. Pero paano tayo pakikinggan? Yan ang malaking question. Kung isa lang ang nagsasalita, o dalawa, o tatlo lang. Kung yung 69% magsalita, maririnig tayo sigurado. Okay? Wala namang masama. Di kung disapprove nila, pero dapat magsalita tayo. Ano ba yung gusto nyo? Magsalita at higit sa lahat, bumoto. Boto kayo. Kung sino yung gusto nyo, yun na lang iboto nyo. Pero yung gusto nyo, syempre, yung gusto ng mga proposal nyo. Pag ayaw sa proposal nyo, iboboto nyo pa ba ulit? Hindi na. Di ba? Alamin nyo, tanungin, kailangan. Siguro maganda mag-sponsor ang Northern Laguna na interview sa mga kandidato. Yung ano sir kasi kasama din ito sa hanap buhay ko nagsiseminar ako attend kayo seminar ko, magre-release ako schedule. Yung gusto ng kopya, parehong-pareho lang ito except may dinagdag lang akong illustration. Mada-download nyo ang lahat ng colored books sa internet ngayon, libre na. I-download nyo na lang. Yun na yung pinaka-handouts nyo. Parehong-pareho yan Kinopya ko ng buo para walang ma-miss. Tapos hinanapan ko lang ng interpretation. Kasi ganun ako mag-aral Okay, bawat sentence, bawat paragraph, hinanapan ko lang ng interpretation. Any other question? Everyone, thank you. Wala na Tapos po. na tayo. Paalam na sa lahat.